Sa hilagang bahagi ng Bicolandia, ating matatagpuan na isang napakagandang isla. Ito ay maituturing na isa sa mga natatanging paraiso ng ating bansa. Isang isla na maihahalin tulad sa Boracay na may napakaputing buhangin at sa pagudpod sa kanyang katahimikan. Islang birahin pang maituturing dahil sa taglay nitong kagandahan at kristal na linaw ng tubig. Ngunit sa kabila ng mga katangian ng islang ito ay may nakakubling kakulangan na pilit na hinaharap ng mga naninirahan dito, lalo na ng mga kabataan, kakulangan na kahit sino man ay hindi makakatakas. Karamihan dito talaga elementary. Pagdagat. Tapos tatanim. Mayroon din naman dito pag nag-ahasik ng palay sa mga. Tapos nagtatanim kami. Lahat na. Tapos yung yung seaweeds. Kailangan na sana dito ng may high school dahil para hindi naman magtawid-tawid ang mga bataan sa bahay. Mahirap kasi pag naglalakas yung panahon. Dagat. Katulad niyang halimbawa bakasyon sila. Pagka umaga may pasok na. Hindi na sila nakakatawid kung malakas ang dagat. Isa si Mang Rigor sa mga saksi ng kakulangan ng Isla Mangkawayan, isang pagkukulang na maaring humadlang sa kinabukasan ng bawat kabataan na may pangarap na mabago ang kinagis ng buhay at kakulangan na laging naiisip at bumabagabag sa mga ina na siyang magandang buhay ang angad sa kanilang mga anak. Anong grade ka na? Hindi po siya nag-aaral. Nag-graduate lang po ng elementary. Bakit po hindi nakapag-aral? Wala po ng pagpaaral. Hirap ang buhay. Ano po bang hanap buhay niyo? Dito po sa amin, paano na lang po paraan. Nang isda po. Kuminsan sa, yung paghahanap sa pagtatanim sa lupa. Ano pa pong kulang ng mga bata? Yung mga kagamitan po sa pag-aaral po nila. Bakit po? Minsan, hindi ko po nakukumpleto sa karamihan po namin. Dito po yung anak ko. Ano pa po ba yung gusto nyo maidagdag sa barangay nyo? Gusto namin po iskwilahan. Iskwilahan pa? High school. Sa aming paglagi sa isla, nakilala namin si Donna at Regine, mga estudyante ng Mangkawayan. At kahit sa murang edad ng mga estudyante dito, malinaw nilang nauunawaan ang mga kakulangan. Kung magiging teacher ka, gusto mo bang magturo dito? Kasi po ang mga bata po dito halos po hindi po sila nakakapag-aral kasi dito namin
nahihirapan po mga magulang namin pag-aralin sila. Kapag nakagraduate ka ng high school, anong gusto mong kurso? Teacher po. Wala po, para po kasi po gusto ko po dito magturo. Minsan po kasi dito ang mga teacher po wala. Tapos minsan po dito walang pasok kasi yung mga teacher po minsan nasa bayan, hindi nakakauwi. Mga taga-bayan din po kasi mga teacher dito. Eh paano kapag kunyari, ayun nga, walang teacher, hindi wala rin pasok? Opo. Magpapagawa po ako dito ng library. Para po pag wala po silang pasok, kung po sila mag-i-standby. Edukasyon ang nais ipamana ng kahit na sino mang mga magulang sa kanilang mga anak. Dahil alam nilang sa pamamagitan nito, makakamta nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ngunit paano makakamta ng mga musmos na ito ang edukasyong nararapat sa kanila kung ang kahirapang nararanasan nila ay isang napakalaking sagabal na kahit sino man ay hindi makakaalpas. Isang isla na hitik sa yaman ng kalikasan, mga mapagmahal at mapag-arugang magulang na walang ibang hinangad kundi ang kabutihan para sa kanilang mga supling, mga batang may magagandang pangarap na nais makamit, gamit ang kaalamang nakuha mula sa pag-aaral at karanasan sa buhay.